May nagtatanong na kapatid natin na tattoo artist. Kapag naglilinya ba daw ako, nakadikit ba daw yung mismong tip ng machine sa mismong balat? Bali ganito yan kapatid, yung ginagawa ko kapag naglilinya ako, nakadikit naman yung mismong tip ng machine sa balat. Lalo na kapag gumagamit ako ng makakapal na needle. Madalas ginagawa ko naman yon. Lalo na kapag kailangan kong shading yung lilinyahan ko din na linya. At lalo na kapag makapal yung linya na dadaanan ko o kailangan ko ng needle na makapal. Ang ginagawa ko talaga dyan, dinidikit ko yung mismong tip ng needle. Pero hindi ko lagi ginagawa yon. Dahil may mga needle akong ginagamit na hindi ko kailangan idikit yung tip. Nakadahilanan, pwede kasi ako mahirapan pag dinidikit ko yung mismong tip ng machine. Kung nakakita ka na ng napakahabang needle, yung mismong nakalabas sa mismong tip. Nagawa ko din kasi yon. Haba yung mismong needle o karayom na nakalabas dun sa mismong tip ng machine. Pero lahat ng needle na yon ay hindi mo ipapasok sa balat. Nagawa ko yung diskarte na yon kapag naglilinya ako ng maninipis o gumagamit ako ng needle na manipis kaya ng mga 3RL. Mahaba yung needle na nakalabas sa tip at hindi pinapasok sa mismong balat yung lahat ng needle na yon. Ginagawa ko yung mahabang needle at hindi ko sinasayad yung tip ng machine. Kung naranasan mo ng maglinya na nakadikit yung mismong tip ng machine sa mismong balat, papansin mo doon na hindi mo masyadong makikita yung lilinyahan mo at medyo makalat na rin dahil nga nakadikit yung mismong tip sa balat, kalat na yung ink habang dinadaanan mo yung mismong linya o yung stencil na nakadikit sa mismong balat. Kaya yung technique na mahabang needle, hindi nakasayad yung mismong tip sa balat, ayun yung makakatulong para makita mo yung mismong stencil na dinikit mo at hindi kumalat yung mismong mga ink sa balat dahil ang tumutusok lang sa mismong balat ay yung mismong needle o karayom. Dahil doon may iwasan kumalat yung mismong ink sa balat. Ang kagandahan pa doon, makikita mo yung mismong stencil na dinikit mo habang naglilinya ka. Kaya para sa nagtatanong na kapatid natin na tattoo artist, pwede mong idikit yung mismong tip, depende sa gagawin mong design. Pwede namang nakalutang yung mismong tip ng machine at yung mismong needle lang yung mismong bumabaon sa balat. Depende yan kung anong diskarte yung gusto mo. Pero lahat yan ay pwedeng makatulong sa'yo. Uulitin ko nga kagaya ko, dinidikit ko din yung mismong tip sa balat kapag naglilinya ako ng makakapal na needle. Pag maninipis naman na linya yung kailangan kong gawin, nakalutang lang yung mismong tip ng machine at nakadikit lang yung mismong karayom o yun lang yung lumalapat sa balat. Pero hindi ganun kadali kapag naglilinya ka na nakalutang o naka-floating yung mismong tip ng machine. Dahil pwedeng hindi maging pantay-pantay yung linya dahil nga hindi nakaalala yung mismong tip sa'yo at ikaw yung gagabay nun. At pwedeng mangyari ay bumaon ng sobra o hindi bumaon yung mismong needle kaya kailangan mong aralin kung paano gagawin nyo. Isa naman din na makakatulong sa'yo kapag nakadikit yung tip. Aalalay kasi yon kung gaano lang kalalim yung mismong baon mo. At medyo tutulungan ka din nun para alalayan yung mismong machine mo na hindi lumalim o bumabaw yung mismong baon. Kung gusto mong pantay lang yung baon o lalim ng pasok ng needle, pwede mong idikit yung tip at saktuhan lang dapat yung lalim ng needle. Yung haba ng needle ay nakadepende yan sa part ng pagtatatuan. Pwede mong gawin lahat yan kap at para maaral mo din. Malaking tulong yan kung pag-aaralan mo. Kaya nice day ngayong araw. Si Jason, kapitan lang.